Good morning, DXN! Good morning, DXN World! Muli ako pang inyong lingkod, DXN Mommy Karen. And for today's video, for today's interview, is brought to you by Lingshi Coffee Original. So, ito po ang ating DXN Lingshi Coffee 3-in-1. So, isa to sa long time favorite namin ng aking katabi. Of course, kasama ko ngayon ang isa sa pinakamatatag, pinakamatibay na leader ng DXN Cavite. So, andito sa tabi ko, Mr. Efren Dicena. Good morning, partner. Good morning, Ma'am Karen. Ayun. Good morning, DXN. So, good morning sa inyong lahat. So, kami po ay nagkakape, sponsored by. Ayun, thank you so much. Shout out, Ma'am Levi Santula ng DXN Villeta, Cavite. Maraming salamat po sa DXN Coffee. At syempre, para mas mapasarap yung ating kwentuhan ngayon, humigop na muna tayo. Cheers! Tabi-tabi tayo, tabi. Sarap talaga ng DXN Coffee. Panalo ka. Diba? Kamusta, Sir Efren? Ang ating araw ngayon, napakaganda. Unang-una, maraming salamat kasi maganda yung ano natin ngayon, yung araw natin ngayon. Yes. Naumpisahan tayo pag-isig pa lang, meron ng mga order. Yun. Kaya talagang yung negosyo natin, buhay na buhay. Kasi Buhay pag na buhay. umaga, Kape. ito yung ating kape. Oo. Tanghali, kape. Merienda, kape. Bago matulog, kape. Yes. Yes. Ayan, so sabi nga ang coffee business talaga is a big business. Kaya naman ngayon, excited din ako na marinig ang kwento ng isang Efren Dicena sa kanyang DXN journey. So Sir Efren, okay lang ba na ibahagi natin sa ating mga viewers ngayon yung inyong kwento? Okay naman ka rin. Ayun. So, alamin natin kung ano nga ba ang dating trabaho ng isang Efren Dicena bago napunta sa DXN. Yes. Una-muna, bago ko napunta sa DXN, ako ay katulad din ng iba dyan na nanonood na na-invite dito. Pero bago yan, ang trabaho ko ay isang tricycle driver dito sa Salinas. Sa Salinas, Rosario, Cavite. Kaya, nung time na yun, wala akong time para gawin o tingnan ang DXN. Yung nag-invite sa akin, talagang makulit. No? Talagang araw-araw, maya-maya. Hindi ka tinigilan. Yes. Ayun. So, sa loob lang ng mga 5 buwan lang naman din na kinukulit niya ako, sabi ko, ano ba talagang meron? Kasi sobrang ayaw niya akong tigilan. Sabi ko, sige na nga, tingnan ko yan. So, tingnan ko ang DXN para pagbigyan ko lang siya, para tigilan lang na ako. No? So, hindi para tingnan talaga siya. Kundi para matigil na siya. At kamusta naman po yung unang beses na nakarating ka sa opisina ng DXN? Actually, nung nakita ko ang DXN, medyo ayaw kong pumasok sa pinto kasi ang daming tao mga naka-uniform, mga nagtatrabaho sa kampanya, mga nagigit ka. Tapos ako, ang luwis-luwis ko kasi nagtatay nga ako. Tapos nung panahon na yun, dumating ako, nag-uumpisa na yung feeling nila Luwis-luwis ka, yung tumataas na yung pamahiga, sabi ko, pagtingin ko, nakita ko yung DXN, sabi ko, parang parang kulto o yung religion. Sabi ko, o kaya parang istasyon ng radyo, yung DXN. So, sumama na lang ako. Nakinig. Ako. Ayun. So, first time na na-meet mo si DXN at pinagbigyan mo yung makulit na nag-invite sa'yo is naka-attend ka ng seminar. Yes. Actually, natapos yung seminar, siguro mga 1 hour. Ang totoo, ang ganda niya may mga nagkakotse, nakapag-travel, kumita ng malaki. Pero nung paano gagawin, hindi ko talaga naintindihan. Ang natandaan ko sa isip ko yung bilog-bilog na sinasabi ng speaker. Ayun, no? So, nakarelate ako dyan, Sir Efren, kasi first time ko rin po noon na naka-attend ng seminar, nung nahila din ako ng nakapag-flyers lang sa akin. So, totally stranger talaga rin yung nakapag-invite sa akin. Nabigyan na ako ng flyers sa Pasay noon.
Then, napapunta niya ako sa opisina. Pagdating sa opisina, may seminar. And then, umattend ako bilang respeto. At kasi binigyan ako ng kape. So, nahiya akong umalis. Yun pala yung sikreto na. Hindi ka makakaalis kasi mainit. Mainit yung kape. Hindi ako nakaalis. So, natapos ko yung seminar. At pagkatapos ng seminar, wala din akong naintindihan. Kagaya ni Sir Efren. So, tama din siya. Yung una lang din na pumukaw ng attention ko, yung bilog-bilog. Kasi parang doon ako nagkaroon ng bagong pag-asa or nabuhay yung aking mga pangarap na nakatulog na. Dahil sabi nga doon, ay pwede kang kumita ng higit pa sa inaakala mo. So, ganun ka rin ba, Sir Efren? Ang sabi doon, pwede kang kumita ng 30,000. Oo. Kumita ng 40,000. Pwede kang makakotse, pwede kang travel. Pagkaman lahat ng yun, imposible yun para sa akin kasi una-una, hindi po ako nakapagtapos ng pag-aaral. Para magkaroon ka ng kotse, malaking income ang kailangan dyan. Para magkaroon ka ng malaking income, kailangan may position ka sa pinagtatrabaho kung ano man sa kampanya. Kaya hindi po ako nakagraduate. At saka sanay po tayo doon sa thinking na ang mga nagkakakotse, ang mga kumikita ng malaki, 50,000, 100,000 a month, is yung mga nakatapos lang. Yeah. Kaya pa, katulad ni Sir Efren, ako po hindi rin graduate ng college. So, nung time din na-introduce sa akin, ang sabi ko rin talaga, imposible yung pinagsasabi nito eh. Hindi totoo to. O, di ba, Sir Efren? Pero, nung naka-attend ka na may mga ganong income, ano yung pumukaw sa'yo para mag-join? Dahil ba gusto mo or napilitan ka lang din ulit? Nung napanood ko na siya, nakita ko na yung sistema, yung multi-level marketing daw yun, multi-network yung sistema. Na karamihan ginagawa ngayon ng mga iba't ibang networking. So, sabi ko, posibleng kumita kasi ang kailangan lang, mag-i-invite ka lang, napakasimple. May mga kaibigan ka, dadalhin mo lang, papainumin mo ng kape, tuturuan mo paano mag-kape, Na lahat ng ginagamit mo ng produkto, katulad itong kape na to, na bawat iinumin mo, bawat labog mo ng kape, ay kita. may puntos. Kasi may corresponding point pala yun. Kapag naipon, pagdating ng katapusan ng buwan, pumundutin sa computer, tapos, i-convert to cash sa pera, makukuha natin siya through ATM. Dati pa kasi checking kami nun. So, yung iBank, International Exchange Bank. Yung ano na yan. Ganyan bank. So, ganun ang nangyari. Pero, pag-join ko dito, after, hindi pa ako nag-member on the spot eh. Oh, wow. Kasi wala talaga akong pera. Sa isang personal driver, wala ko talagang volume na gano'ng kalaki na puhunan pang-start sa negosyo. Kasi para sa akin, nagpa-boundary ako noon. Nagpa-boundary hulog ako kasi sa akin naman yung tricycle, inuhulugan ko. Nag-board ako, nagpapadala ako sa probinsya sa magulang ko. Meron akong pinapaaral na pamangkin. Ngayon, mahirap yun para sa akin kasi ang laki ng entrance fee dito. Alam niyo ba kung magkano? Magkano? Ito. Oo. So, ano to? 500 pesos. Pero talagang mahirap para sa isang medyo talaga sapat lang ang kita. Alam ko, sa mga tao ngayon, bihira sa tao ngayon ang sa ngayon bihira sa tao ngayon ang walang 500 pesos sa wallet. Sa totoo lang. Bariya na lang yun ngayon eh. Pero noon, sa isang katulad ko, hindi pa talaga ang ginawa ko kasi sabi nga, pag gusto mo may paraan, pag ayaw may dahilan. Nakakaya mo sabihin, puro bariya, pinag-ipunan ko. Kung gusto ako makapag-member, kulang pa yung 500 eh. Sabi ko sa apply ko, dahil tricycle rider din naman kasi. Sabi ko, apply ng tawag sa ganun eh. Sabi ko, bro, nung time na yun, bro, palang tawag namin kasi hindi pa ako member. Meron ka bang dyan, parang ganito, ang halaga? Bakit? Tulong pa kasi 500 ko eh. So, samahan mo na ako mga mamaya, magpapamember ako sa DXL. Ha? So, nagulat siya kasi nagpamember na ako sa DXL. So, nadala ko na yung sales kit, yung kulay black. Yung mga flyers, product brochure, ano lahat, ang kailangan. So, Sir Efren,
medyo interesting yung part na puro barya. Ibig sabihin, inipon mo talaga yun sa araw-araw na pamamasada. Yes. Natatandaan mo ba, Sir Efren, kung ilang araw yun bago mo naipon yung halos 500 piso na yun? Actually, araw-araw, mga 5 days na siguro. 1 week yan. 1 week. 1 week, binabawas ko yan. Tinatabi ko yan. Totoo talaga na may paraan kapag gusto natin. Kasi ginusto mo na makapag-start na sa negosyong DXL, kaya talaga namang nagtabi ka ng barya-barya araw-araw at nakapag-start ka na sa DXL. Yes, grabe. Pero hindi ko pinagsisisihan. Alam mo kung bakit mga pare? Yung 500 pesos na yun na entry ko sa DXL, yan ang pinabili ko ng kotse ko. Oh, wow! After 2 years, I think 2 years and a half. Grabe! Kinilabutan ako dun. Dahil sa 500 pesos na yan, Oo. nakapag-travel ako sa plantation ng libre, 4 days and 3 nights, pati gas ng kotse ko, papunta sa airport, bayad ng Grabe! bayad yan. Grabe, no? At imagine from... Nakakatuwa mong Karen, ikwento ko pa sa iyo kung paano ang travel. May magbubuhat ng bagahe mo, pagbaba mo ng bus, papunta sa kwarto mo, at pagdating doon, kakain ka ng buffet. Wow. Yun lang naman yung travel sa DXL. Libre. Libre. Grabe. At yung sinasabi ng speaker na yon na hindi ko pinaniwalaan dati, nakikita ka ng 50 nilagpasan ko pa po ng income. Dahil before mag-pandemic, naabot ko na yung income na sinasabi nila, 6-figure amount. Wow! Lumagpas pa doon. Kasi umabot ng 111,000 yung chineke ko. No? Ay, grabe! Kaya sabi ko, at totoo pala talaga. Yes. May pera sa DXL business. Kailangan lang talaga alamin, aralin, at trabahuin. Kasi, unang-una, kahit may pampuhunan ka dito, kung hindi mo aalamin kung anong negosyong to, wala rin. Yes, kung hindi mo aaralin, paano patakbuhin to, baliwala din. At higit sa lahat, kung hindi mo tatrabahuin, lalong lalong wala tayong mapapala. Kahit pa sabihin, andyan ka na sa position na yan at wala ka nang ginawa, wala pa rin kita na darating sa'yo. Yes. At imagine mga partner, no, from tricycle driver, kumita sa DXL business na mahigit 100,000, nagkakotse, nakabili na ng mga kailangan niya, nakapag-invest na rin. Grabe, sobrang laki ng nabago sa buhay ng isang Efren Dicena. Yes, mga pare. Nagpapasalamat po unang-una, alam kung bakit. Kasi pinilit ako. Yun. Hindi na ako pinilit. At kinulit ka. At kinulit. Wala ako sa DXL. Oo. Napagsisihin ko ang habang buhay. Baka nag-recipe pa rin ako doon hanggang ngayon. So, grabe Sir Efren, yung naibigay sa'yo ng DXL. At imagine nakapag-travel ka ng libre. Yes, walang babayaran kahit na ano at eat until you can. Yes. Tama ba yung English na yun? Basta eat all you can. Ayun pala yun. Salamat sa correction. Ngayon, Sir Efren, balikan naman natin ng konti. Naging madali ba yung journey mo sa pag-DXL mo? Ang totoo niyan, no? Nung ginawa ko ang DXL, hindi siya ganun. Actually, madaling gawin ng DXL eh. Yes. Kasi use lang, yes, share the product or the business, and then build your own group. Yes. 3 lang. Ngayon, nung ginawa ko ang DXL, ito na ang problema. Pawil ako, paniwala ako sa company, natuto talaga kasi nakita ko siya, naobserbahan ko siya, napatunayan ko siya. Ngayon, nung ini-introduce ko sa mga tao, lalo na sa mga kaibigan ko, pinagtawanan ako. Ayun. Kung sino yung tao na alam ko na maiintindihan ako, maunawaan ako, na makakasama ko sa negosyo na to, na magkakatulungan kami hanggang sa dulo na makuha namin ang pangarap namin, ang tagumpay, pinagtawanan ako. Ayun. Pero hindi ako nagalit, hindi ako nainis, kasi alam niyo kung bakit. Sabi ko sa sarili ko, alam ko na bakit ganito, karma lang to. Alam niyo kung bakit. Ganun lang yun eh. Kasi ganun yung ginawa mo sa nag-invite sa'yo. Kaya sabi ko, advice ko sa mga nai-in dyan, no? Oo. Pinagtatawanan dyan, no? Okay lang yan. Alam mo kung bakit. Karma.
Hindi kasi, So, totoo pala yung sinasabing law of cause and effect. So, kung ano yung ibinato mo, babalik talaga yun sa'yo. pero ano lang yun ha, yun naman dahil alam mo bakit. Hindi ibig sabihin na negative sila. Bakit? Ayaw nila sumali sa TXN. Unang-una, may na-invite ako diyang estudyante. Hindi pinayagan ng magulang, pero gustong-gusto ng estudyante. Bakit hindi siya pinayagan ng magulang? Mahal kasi siya ng magulang niya. Dahil ayaw niya mapahamak siya. Baka kasi mapahamak. Hindi niya alam kasi kung ano yung pupuntahan niya. Naintindihan natin. Kaya wag sasama yung loob natin pag meron tayong mga members or invite na gano'n. Yes. Kasi talagang, kung minsan, kailangan lang pala natin ipaunawa. Yes, mga Or mas maganda nga, bisitahin natin sila sa bahay nila para doon na rin mismo sa parents or sa asawa or sa mga kapatid, may present din natin, may pakita din natin yung ganda ng ating produkto or ng ating negosyo. Yes, mga karo. Ngayon, ang kailangan na lang natin dito yung kung ano yung nakita natin, panindigan natin, gawin natin ng tama. Kasi alam naman natin na wala naman tayong nilalaba na ginagawang masama. Kapag ginawa natin na ito, aasinso tayo. Yun. Marami tayong matutulungan na tao. Yes. Unang-una, makukuha natin yung pangarap natin dito. Pati yung mga grupo natin, makukuha rin nila yung pangarap. Actually, isa to sa pinaka-gusto kong part ng pag-DXN natin sa Refren. Kasi pag nag-DXN ka, dalawa ang i-offer mo sa kausap mo. It's either para sa health nila or para sa bulsa nila. At ano man sa dalawang yun, ang gustuhin nila or maibigay natin is, ang pinaka-main purpose talaga nun is para tumulong. Yes, para makatulong. Hindi talaga para magbenta lang ng product or para kung ano man, kundi para tumulong. Yes, So, Sir Efren, ayan, kailan nga ba ikaw nag-join sa DXN? Anong taon niyo? Ang natatandaan ko, nag-join ako sa DXN November eh. So yung pensa, nakalimutan ko na yung pensa. So, sakto din pala, Sir Efren, anniversary mo ngayon sa DXN, November ngayon eh. Diba? Happy anniversary! Sa DXN na, diba? Sakto-sakto. Ayan, November ng anong year? 2001. 2001. November 2001. Oo. So, Yes. ganun na katibay sa DXN ang isang Efren Decena. So, ano nga ba ang reason, Sir Efren? Bakit nga ba hanggang ngayon nasa DXN ka pa rin? At bakit nga ba DXN pa rin hanggang ngayon ang nasa puso at nasa isip mo? Unang-una, nung nakita ko yung DXN, ang product ng DXN, kape. Tama ba? Kasi ang tao, so narinig ko dun sa speaker, ang tao hindi pa isinisilang, may kape na. Tama. Ang tao, mawawala na lang sa mundo, May ang kape, kape nandyan pa at patuloy na magkakape. Ayun no. So nung nakita ko, grabe pala yung negosyo natin, no? Napakalawa. Napakatibay, no? Napakatatag. Kasi tingnan yung mga partner, paggising sa umaga, sinong bahay ang walang kape? Ayun. So, bihira ang walang Bihira, kape. bihira. Sa mga Pilipino, talagang coffee lover yan. Coffee is life. So, sabi ko, kung ang mga kaibigan ko, mapapainom ko sila kahit isang tasa ng kape tuwing umaga, no? So siguro hindi lang 1,000 ang mga kakilala ko, kaibigan ko. So sa dami natin mga kakilala, kaibigan. So gaano kalaking kita yun? Yun ang nakita ko sa DXN. Kaya sabi ko, ang DXN, hindi mawawala ang DXN. Yun. Ang tao lang ang nawawala, ang distributor lang ang nawawala. Yes. Kaya yung iba nagugulat, may DXN pa pala? May mga ganon nagtatanong. Ang totoo po, mas lumaki at mas lumawak si DXN habang tumatagal. Yun ang katotohanan. Yes, ma'am. Try nyo i-search, di ba? Meron na tayo ngayon DXN Cyberville. Gabar ko sa laki na headquarters ng DXN Malaysia. Bagong-bago and naitayo yun during pandemic time pa. Grabe. Lumawak ang ating factory sa DXN. Nagkaroon na sa 5 bansa pa. So, hindi lang Malaysia.
grabe mga Karen. Grabe, Nagbabagsakan diba? ng mga malalaking company. Yes! Ang DXN, Ang DXN. nagdagdag. Grabe, bumulusok pa ako. Nag-expand. Yes! Ang farm, balita ko rin sa Efren, ano, ang ating farm sa DXN Malaysia, lalong lumaki at lumawak pa. Grabe. Grabe. Nakaka-excite. Oo. So, kailangan mag-travel na naman ulit tayo. Yes. Hindi Kaya tayo naman. makakapag-travel, no? Oo. Kaya naman, sa mga viewers natin na nanonood ngayon, kung ikaw ay matagal na nagdi-DXN or bago ka pa lang na nasa DXN, nasa tamang kumpanya ka. Yeah. Yun ang dahilan kung bakit ang isang Efren Dicena nasa DXN pa rin at mananatiling DXN pa rin sa isip at sa puso. Ganun din sa pag-share, DXN products pa rin ang aming Bitbit. Yeah. Kaya naman, maraming salamat sa inyong lahat sa pagsubaybay nyo sa Kwentong DXN ng, ano na nga po ang position niyo, Sir Efren, sa DXN? Going, SD, sa ngayon, Senior Star Diamond. Senior Star Diamond. Yes, magtagal. At malapit-lapit na dahil tinatrabaho, hinahataw natin ngayon, so sigurado yan. Mapopromote na naman kayo. Yes. Malamang early next year. Next year. Ayun o, grabe excited ako ngayon pa lang. Kaya natin yan mga Karen. Oo, sabay-sabay tayo. Kaya naman, thank you so much muli sa inyong lahat sa pagsubaybay, sa panonood. At kung kayo ay may mga katanungan, pwede po kayo mag-message sa aking Facebook account din, DXN Mommy Karen. YouTube account ko, DXN Mommy Karen. I-search nyo lang. Thank you so much everyone. And good morning, DXN. Thank you!